Dito tayo ngayon sa dragon fruit area at tinaniman natin to ng munggo at mais. May mapapansin tayo, no? Halimbawa ito, maganda ang tubo ng munggo sa bawat puno na nakapaikot ng dragon fruit. Subalit yung sa pagitan nito na may tanim din na mais at munggo, halos hindi siya lumago, ano? Para tandaan na mahina o payat yung lupa, kulang sa taba. Ang ating inilagay dito sa paikot sa puno ng mga dragon fruit ay seaweeds, no, na nakuha natin sa mga dalampasigan. So at inalalayan din natin ng dilig ng katas ng dumi ng baboy at ihi nito. Samantalang dito makikita natin may mga hukay, no? Ang purpose nito, lalagyan natin to ng pataba at tatamnan ng gulay upang sobrang pataba nito siya na ding aalalay bilang pagkain ng ating mga dragon fruit. Nakaraang taon, itong dragon fruit na ito, lilimang puno lang ang may bunga o namunga. Subalit ngayon nakikita natin, no? Ito, maganda na yung kanyang bunga. So, epekto ng ating nilagay na mga organikong pataba. Yan. Sa susunod na linggo, itong mga payat na munggo at mais ay araruhin na lang upang magsilbing dagdag na pataba. Then sa gitna nito lalagyan natin ng plat. Lalagyan ng organikong pataba at tatamnan ng mga gulay upang yung kanyang sobrang pataba ay kakalat sa lupa at magsisilbing pataba sa lupa.